Ngayon po ay Loy Krathong Festival dito sa Thailand. Ito po yung festival na nagpapaanod ng mga bulaklak ang mga tao sa mga ilog, sa mga lake, sa mga dagat. Ayan, kaya marami pong tao sa labas mamayang gabi. So ang krathong po, ang ibig sabihin ay yung bulaklak na ginagawa nila sa kanilang mga bahay-bahay gawa sa banana trunk, banana leaves at iba't ibang klase ng mga bulaklak. Meron din po itong insenso at kandila. Ito na nga nag-umpisa ng aking anak dahil sa school po ay itinuturo sa kanila ito. So, unahin nating balutin yung ating banana trunk ng dahon ng saging para gumanda. So, ayan. Meron na po siyang mga matutulis na gawa sa banana leaves. Yan po yung ipapalibot dyan. Yan. Siap kong nila siya, ma. Okay. So, pinupunasan muna po namin yung mga banana leaves at ginugupit-gupit ng mga ganito. Tsaka gagawa ng tulis-tulis na ganyan. Ito po yung tapos na ng aking anak. Mas maraming patong, mas maganda. Ilalagay natin dyan hanggang sa mabuo yung bilog. Ayan, nasundo ko na ho ang mga ate. Sila na po ang magtutuloy dahil magluluto na muna tayo. Sila po yung mga expert talaga dyan. Wow! Ang ganda! Ito naman po yung kay ate. Batibay ah. Ito naman po yung kay bunso. Yung sa kanila ay ginawa sa school. Ito po yung pagkain ng isda. At ginawa nilang ganyan para diretso kainin na ng mga isda. Nice! Ito naman yung ginawa ni Pibua. Ang kanilang pinsan. Ang laki. Ito see? Okay. So, may Mac. So, aalis na po tayo papunta sa event. Grabe, ang daming tao mga kaumami. Ang Loy Krathong ay isang Thai traditional festival na ginaganap taon-taon on the full moon of the 12th lunar month, typically in November. Pinakahihintay ito ng mga tao dahil bukod sa pag-float ng kanilang mga ginawang bulaklak, kasama ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at ng kanilang mga minamahal sa buhay, ay isa rin itong napakasayang festival dahil dito nagtitipon-tipon ang mga tao para mag-food trip at para manood ng kanilang mga inihandang palabas. At ang pinakagusto nila, lalong-lalo na sa mga mag-partner, para sa mga mag-jowa, ay ang pag-wish na sana sila ay laging magmahalan, laging masaya at magtagal. Syempre, yun na rin yung wish natin dahil wala na tayong magagawa. Charot! Pero meron pa po talagang mas malalim na dahilan kung bakit nila ginagawa ang Loy Krathong Festival. Ito po yung kanilang way to honor the goddess of water and a symbolic act to release bad luck and start a new life. Yun po talaga yung ibig sabihin ng kanilang pag-float ng krathong. Pagkatapos magpa-float ay magi-start na rin ang mga shows. Kaya lang sa sobrang dami ng tao ay hindi na po namin nakita o nasilayan man lang kung ano yung mga ginagawa nila this year. Mostly, merong mga sumasayaw, merong mga costume contest, singing contest, at iba't ibang klase ng mga show. Pero yun nga po, napakarami talagang tao at nag-decide na lang kami na maghanap na lang ng kakainin. At kahit po sobrang dami ng tao, napansin ko itong sobrang organisado ng kanilang mga basura. Magkakahiwala yung mga plastic, mga paper bowls, pati na rin po yung kanilang mga stick na ginamit ay inihihiwalay talaga nila. At nakita nga namin na sobrang dami rin ho ng pila sa mga pagkain at yung iba ay nagkakaubusan na. Unlike nung mga nakaraang taon, sobrang dami ng tao ngayon at siguro masikip din yung kanilang ginawang venue ngayon dahil paiba-iba po kung saan nila ginaganap ang Loy Krathong. So nagdesisyon na nga ho kami na maghanap na lang sa ibang lugar ng makakainan. Mabuti na lang kahit gabi na ay marami pa ring mga bukas na ganitong klase ng kainan. So ahan tamsang ang tawag po nila dito or made to order. Merong mga papaya salad, yung paborito ng asawa ko na beef na sariwa. Yes po, super sariwang beef. Para itong dinakdakan, pero kung makikita nyo, dugu-dugu pa yung karne ng baka. Meron ding papaya salad, at meron din namang steak na merong spicy na sausawan. Sobrang gusto ng asawa ko yung ganyang klase ng pagkakaluto ng beef. Ay, hindi nga pala luto, ano? At yan yung tinatawag nilang nuakoy. Natikman ko na yan at carry naman, pero hindi ko lang gustong laging kinakain. So, yun lang mga kaumami.